Ang Panginoon ay laging naghahanda para sa ikabubuti po natin. According to Jeremiah 29:11, ay alam niya ang magandang future po natin. Hindi tayo para pahirapan, pagdusahin, kundi tayo bigyan ng isang magandang pag-asa sa ating buhay sa inaharap. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon kasi nang tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo ay ika nga hindi perpekto, tayo ay isang nagkakamali at nagkakasala. Pero ang kagandahan, pagka tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay may chance na baguhin ng Panginoon, patawarin ng Diyos. Tama po ba? At makita po natin ang ating buhay ay nagkakaroon ng malaking pagbabago kasi nga dahil sa ating Panginoon Kristo. At marami pa tayong na-experience sa buhay na kung saan dati tayo ay namumuhay sa kadiliman, pero ngayon, once na tayo lumapit sa Panginoon Jesus, tayo ay nakakapamuhay sa kaliwanagan. At yung dati nating buhay na puro kabiguan, ay nagkakaroon ng katagumpayan dahil sa ating Panginoon Kristo. Taas nga po ang kamay na gusto talagang baguhin ang kanyang buhay ng ating Panginoon. Alam niyo po, nakahanda ang Panginoon palagi. Kaya lang ang tanongin niyo po katabi niyo, handa ka na ba na baguhin ni Lord? Alam niyo po ba na kahit tayo nagbago na, nais ng Lord ay to the fullest yung ating changes. Kaya sa araw pong ito, makikita po natin na ang Panginoon ay kumikilo sa ating buhay. Hindi aksidente, plano ng Diyos, mapakinggan po natin ang kanyang salita. Alam niyo po, ang mga excited every Sunday na makikinig ng salita, may notebook po yan, may ballpen, may Bible, hindi man hard copy ng Bible, pero meron siya sa cellphone na apps ng Bible. At yun ang kanyang bubuklatin. Amen po ba? Amen. Kaya makikita po natin, wala tayong magagawa sa ating nakaraan. Totoo po ba may past experience po tayo? Amen. You cannot change. Hindi natin kayang baguhin ang ating nakaraan. Pero ang good news, meron tayong present. Ang ating present, tinitingnan tayo ni Lord kung ano yung ating magiging pagpili at desisyon sa ating buhay kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Totoo po ba? Nasa kasalukuyan po tayo ngayon? Wala, huwag na po natin balikan yung nakaraan. Past is past. Sabi nga ni Apostol Pablo, forget the past and face the future. Ang isa pang good news, meron po tayong future. Hindi pa rin natin pwedeng pakialaman yun. Hindi pa rin po natin pwedeng galawin o palitan. Hindi rin natin magagawa. Wala pa. Pero ang maganda, yung ngayon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, salamat sa Panginoon, nandiyan ka. Salamat sa Panginoon, nandiyan ka. Oo po ba? Kaya, makita po natin na maraming tao nagnanais magbago sa kanyang buhay, pero hirap na hirap. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Pero sa Panginoon Jesus, pag lumapit tayo sa Kanya, siya ang author ng pagbabago. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago. That is a chance, privilege, opportunity na tayo na mabago sa Panginoon. Kaya lang, kung hindi po natin yung makikita, mahihirapan po talagang maranasan ng isang tao ang malaking pagbabago. Dahil year 2024, ibinigay po sa atin ang tema na The Great Harvest. Makita po natin, magagawa lang po natin yan kung ang title natin pag-uusapan ngayon, sabi po dyan, A Changed Life Brings Great Harvest. Yan po ang title natin pag-uusapan. Kaya, masasabi natin ngayon, habang tayo nakikinig ng mensahe ng Diyos, kaya pala. Kaya pala ako'y dating namumuhay sa kasalanan, kaya pala ako'y dating bigo, kaya pala dati ako'y nasa kadiliman, kaya pala dati ay etc. nangyayari sa aking buhay. Ay, yung salitang change, hindi pa po nangyayari sa aking buhay. Change is a powerful word that can force your life to change. Para makita po natin, ang change ay
isang apoy sa buhay ng tao para mabago ka. Kaya napakaganda po ng salita pong yan. Maraming tao gusto kang baguhin, pero hindi kanya kayang baguhin. Why? You have own decision. You have a free will. Kaya, ang makakagawa lang sa tao na siya ay baguhin ay walang iba kundi ang Diyos na manlilikha. Sa totoo lang po, na sasabihin natin, may gagawin si Lord, pero may gagawin ka. Kasi kahit may gawin si Lord, may decision ka pa rin. Kaya sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, merong mga taong gustong baguhin si Lord, pero nagdidesisyon sila na hindi pakinggan si Lord, hindi sundin si Lord. Kahit naman sa realidad ng ating buhay, meron tayong mga magulang na gusto kang baguhin bilang isang anak, pero nasa sayo kung magdidesisyon ka kung ikaw ay gusto mong sundin o suwayin ang iyong magulang para ikaw ay magbago. Nandiyan pa po ba kayo? Excited na po ba kayo? Alam niyo po sa Second Chronica, ay sa ikalawang Chronica, Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 3, at ahakbang sa ikasyam at ika-15 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya't sinalubong niya si Asa at sinabi, "Tingin mo ako, Asa. Makinig kayong mga taga-Juda at Benjamin. Si Yahweh ay sa inyo habang kayo ay tapat sa Kanya. Masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin, ngunit kung inyong itatakwil din niya kayo." Matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel, walang nangungunang saserdote at walang kautusan. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang nanggagaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipamayan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang si Yahweh ay sumasa kanya. Masayang masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa, sapagkat buong puso silang nangangakong hanapin si Yahweh. Nasumpungan nga nila siya at sa lahat ng dakoy naghari ang kapayapaan. Tayo po'y sumandaling yumukod, tayo po'y manalangin. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin sa kasalukuyan. Salamat, Ama namin nasa langit. Minsan pa, patutunayan niyo na naman po sa inyong mga anak na kayo ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, walang katulad, walang kapantay, na kayang baguhin ang aming mga buhay to the fullest, na kung saan magniningning, magliliwanag ang aming mga buhay para mangyari ang iyong kalooban, magandang plano mo para sa buhay ng aking mga kapatid. Kaya naman sa mga babae at lalaki na makikinig ng iyong mensahe, ng iyong salita, bless them, O God. Change their lives, O God. Alam po namin, sa aming mga sarili, hindi namin kaya. Pero sa tulong mo, Panginoon, sa pamagitan ng Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu, makakakilos po kami ayon sa iyong kalooban. Dahil nilikha niyo po kaming kawangis, ngunit sinira ng kaaway para hindi na namin kamakilala ng lubusan. At nasira din ang aming relasyon sa iyo dati, ngunit binubuo mo ating i-restore ito, Panginoon. Kaya minsan pa, anuman ang pangkat, gawa ng kaaway ng Satanas, inaalis namin ito tinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Kahit kailanman ay wala na siyang karapatan na kami ay pinsalain. At inaalis mo, Panginoon, ang lahat ng uri ng sumpa. Hindi pinapalitan niyo ito ng biyayang nagmumula sa kalangitan, Panginoon. Kaya minsan pa, O Diyos, patuloy na hinihiling po namin, ikaw ang mangusap sa puso at isipan ng iyong mga anak na ito. Buksan niyo po ang kanilang spiritual na mata, spiritual na pandinig, upang ang knowledge, ang wisdom, talent, skills ay mapasa kanilang lahat. At ang kanilang buhay ay hindi na maging katulad ng dati, kundi magkaroon ng maging pagbabago sa iyong harapan, Panginoon. Sa iyo ang parangal, papuri pa salamat. Sa pangalan na ng sa Kristo, ang lahat ng pagpapalain ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. The truth, yung ating topic o yung title na ibinigay sa atin ng Panginoon ay talaga napakalaki po ng nagagawa ng salitang change. Kasi sa totoo lang, minsan tayo, gusto natin baguhin natin sarili, hindi natin kaya. At tayo mismo, gusto din natin baguhin ang ating kapwa, lalo natin hindi kaya. Tama po ba?
Pero pagka tayo ay unang binago ang ating Panginoon, ng Panginoon ang ating buhay, nagkakaroon ka ng influence, power, na kung saan, katulad ng isang sasakyan, hindi po mag-move yan pagka walang fuel. Ang pinaka-fuel po natin, na tinatawag na sa panahon ngayon at pinag-uusapan natin, it's all about fire. Change is like a fire. Nakita po natin, nagkakaroon siya ng movement, ng force para kumilos ang isang bagay. Totoo po ba na may power ang apoy? Ang apoy can change something. Na kapag ang isang papel, pinadaan mo sa apoy, ano po mangyayari? At magiging abo. Ganun po katindi. At makikita po natin, kapag ka ang isang bigas o sinaing na nilagyan ng tubig at isinalang mo sa apoy, ano mangyayari? Maluluto. At talagang pwede na kainin. Kaya makikita po natin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay kumikilo sa title natin pinag-uusapan. A changed life brings great harvest. Minsan, kaya nagtatanong po tayo sa ating sarili, bakit ako ay hindi pa pinagpapala? Bakit ako ay hindi pa nagtatagumpay? Bakit gusto kong lumago, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa? Alam niyo po, sa araw pong ito, sasagutin po tayo ng ating Panginoon. Sa ating mga katanungan na kung saan, kung ikaw man ay nagbabalak mag-business, magtrabaho, kung ano man ang plano natin sa buhay, makatulong po sa ating buhay itong ating pag-uusapan. Excited na po ba kayo? Amen. Alam niyo po, para mabago po ang ating buhay, sabi po dun sa una, balikan po natin ang talata. Ang historical background po nito, si Propeta Azarias ay lumapit kay King Asa. Kinausap siya ni Azarias na ang Panginoon ay nandyan para sa kanyang buhay. Kasi that time, si Asa ay hindi na umaasa sa ating Panginoon. Tanungin nyo nga po katabi nyo, kanino ka umaasa? Ang pangalan ni King Asa ay nagmula sa pag-asa. Bagamat may bagyo ngayon, hindi po doon, na dinideclare ng pag-asa na mataas ang signal niya. Pero tayo po ngayon ay binibigyan ng Panginoon na katulad ni Asa. Kapag ka siya ay nanumbalik sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, umasa sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, his life can change. Katulad po natin ngayon. Nandito po tayo, habang nakikinig tayo ng mensahe ng Diyos, itinatransform po ang ating mind ng Panginoon, ang ating heart. Makita po natin ang ating sarili, you will never be the same again. Sabi po dun sa una, kaya't sinalubong niya si Asa at sinabi, tingin mo ako, Asa. Si Azarias po nagsasalita po dito, propeta ng Diyos. Makinig kayong mga taga-Juda at Benjamin. Si Yahweh ay sa inyo habang kayo ay tapat sa Kanya. Ano daw po? Habang kayo ay tapat sa Kanya, masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin. Ngunit kung inyong tatakwil din niya kayo. Nakakalungkot, di mo ba? Kaya, number 1, para po tayo ay magkaroon ng isang malaking pagbabago sa ating buhay na matagal na po nating inaangal. Sabi po doon, listen to God. Ano po gagawin natin? Listen to God. Makinig po tayo sa ating Panginoon. Kaya lang naman nagbabago ang isang tao, tama po ba, na napapakinggan. Sa mga nangangaral na tuturo, ginagamit ng Diyos po yun. Yan man ay magulang po natin, yan po ay lola po natin, yan po ay guro natin, yan man ay supervisor natin, yan man ay asawa natin. Ang nais ng Diyos, lalo po siya ikabubuti ng ating buhay. Ano gagawin? Pakinggan po natin ang Diyos. Totoo po ba na ginagamit sila ni Lord? They are representative by God para pagsabihan po tayo, turuan po tayo. Kaya
Katulad ni Asa, ginamit si Propeta Asarias para pakinggan ang ipinasasabi ng Diyos. Minsan kasi, ang malaking neglected ng tao at talagang nagiging pabaya ang tao ay hindi niya napapakinggan ng Diyos. Nangungusap na ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay-bagay, kahit nga ang nature nangungusap po sa atin, tama po ba? Ginagamit po ni Lord yan, andyan ang bagyo. Malaki po ang matututunan po natin dyan. Andyan po ang lindol, tama po ba? Andyan ang sunog, at andyan ang tubig na kung saan ginagamit ng Diyos para ang buhay natin ay magkaroon ng malaking pagbabago. Ang number one na dapat gawin ng tao para mabago ang kanyang buhay, listen to God. Sabihin nyo nga po, ilan ang tenga nyo? Ang tenga mo. Huwag po kayo magsasalita na walang kausap. Hindi po accident yan, dalawa. Tama po ba? Yan left and right turns po natin ay napakalaki ng ginagampanan sa ating buhay. Yan ang truth. Kaya lang, alin na mabilis, makinig o magsalita? I think sa dami ko nakita, mas marami ang salita. Palagay na makinig muna ang ginagawa, hindi pa nakakaibig yung kausap, ratatatatatatatat na siya. Di ba? Nakakita po ba kayo ng mag-asawa na walang kaibig-ibig yung asawa, tapos yung asawa niya unlimited ang salita? Parang namaril lang, talaga naka-automatic yung magazine. Talagang blow by blow na talaga. Kung sino tamaan, tatamaan. Sabi yan sa Pilipinas, bato-bato sa langit, ang tamaan ay bago na, sa pool. Kaya makikita po natin, napakabuti ng Diyos. Paano po natin gagawin yan? Una, sabi diyan, sa talatang ating binasa, by seeking God. By seeking God. Mapapakinggan po natin kapag hinahanap po natin ang Diyos. Sabi salita niya, ang mahanap ay nakakatagpo, makakasumpong, makakakita. Tama po ba? Kasi naghanap ka. Kaya hindi din aksidente, dalawa ang ating anong tenga? Mata. Tama ba? Tapos sa tenga. Kaya very creative ang ating Panginoon, kaya manilikha siya. Alam niya ang design mula ulo hanggang paa. Hindi ka lang cute, hindi ka lang beauty, talagang perfect creation tayo ng Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos on His own image. Kaya makikita po natin, tingnan niyo po, mata sa mata ang inyong katabi, perfect ka. Amen. Diba? Nakikita niyo na po ba? Kaya makikita po natin, yung dati binabaliwala mo ang buhay mo, yung dati hindi mahalaga ang buhay mo, pero ngayon nakikita mo, habang nakikinig tayo ng mensahe ng Diyos, mahalaga pala ako sa Panginoon. Tama po ba? Mahalaga pala ako sa aking kapwa. Kasi why? Kapag tinignan niyo po ang mukha ng isang tao, nakikita niyo ang imahe ng Diyos. Amen. Kaya, mula ngayon, huwag na po tayo manlalait ng ating kapwa. Amen po ba? Kasi, sa mukha po nila natin nakikita ang mukha ng Diyos. Hindi po biro ang maghanap sa Panginoon. Maraming tao naghahanap sa Diyos pero hindi nila matagpuan. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Natatagpuan mo ang Diyos. Diba? Paano ba natin matatagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa ating Panginoon para mapakinggan natin siya? Una, balik tayo sa basic. Bible reading. Diyan po natin nakikita ang Diyos. Why? Paano natin siya makikita? Habang binabasa natin ang Genesis to Revelation, napipicture out natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung gaano siya magmahal, kung gaano siya magpala, kung gaano siya magpagaling. Tama po ba? At ang ikalawa, hindi lang sa pagbasa ng salita ng Diyos natin siya, ika nga, mahanap, ika nga, mapapakinggan, kundi sa panalangin. Ikalawa, panalangin.
Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ay makikita po natin, kailangan po natin basahin ang kanyang salita para makita po natin ang Diyos at manalangin po tayo. Paano pa po? Meron po tayong worship. Katulad po ang inaalam ni Lord, yung talagang tunay na sumasamba sa Kanya. Yung talagang pinatutunog mo ang iyong kamay. Kasi may force po ang ating ginagawang pag-worship. Pagka-worship ang ating ginagawa, talagang kumikilos ang iyong buong katawan. Hindi lang bumuang yung labi, kundi mula ulo hanggang talampakan, talagang ginagamit mo para purihin ang Diyos. At hindi ka parang tuon lang na wala lang. Hindi ika nga nag-worship kay Lord yung walang movement. Kaya habang pumapalakpak po tayo, tinataas natin ang mga kamay, sumasayaw po tayo, lumulundag po tayo, ay makikita po natin ang ating Panginoon. Dahil ang nais ng Diyos, nagpupuri ang kanyang mga nilikha. At yung mga pag-attend po natin sa gawain ito, maligaya ka ba na nakikita mo ang iyong kapatid sa Panginoon? Amen. Parang nakita mo na rin ang Diyos. Tama po ba? Amen. Bagamat sabi nga sa salita ng Diyos, mapalad ang mga hindi nakakita sa Panginoon, ngunit naniniwala siya na andyan ang Diyos para sa kanya. Mas mapalad ang hindi nakakita pero naniniwala siya sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi magkaroon ng malaking pagbabago ang isang tao ay hindi niya po magawa yan. Ano ay hinahanap ng isang tao? Baka cellphone. Tama po ba? Pagkagising pa lang sa umaga ay trabaho na agad, kape na agad, o kung ano man. Pagka sinabing seeking God, ay talagang iyan ang dapat gawin. According to Matthew 6:33, datapwat unahin muna natin ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ni Lord sa buhay natin. Kaya kung gusto po nating makamta ng mga bagay na ninanais po natin, that is, hanapin natin ang Diyos, unahin natin ang Diyos. Ikalawa, sabi diyan, by obeying God. Kaya makikita po natin si Asa ay talagang pinaalalahanan ni Propeta Asaria, sabi po dito, ngunit kung inyong itatakwil din niya kayo. Kaya ang magandang magagawa po natin ay hindi lang hanapin ang Diyos, kundi talagang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? At makikita po natin, isang buhay na binago ay mapapasa inyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, isang buhay na binago ay mapapasa inyo. Maraming tao nagnanais ng bagong cellphone. Tama po ba? Maraming tao nagnanais ng bagong sasakyan. Maraming tao nagnanais ng bagong bahay. Okay po yun. Pero, ang pinaka magandang i-desire sa ating puso at buhay ay yung title natin pinag-uusapan. Yung mabago muna ang ating buhay. Useless ang bagong cellphone, ang bagong sasakyan, ang bagong bahay, lahat, everything na bago na inaangad ng tao, na temporary lang, ay hindi talaga yun ang kanyang hinahanap. Ang isang bagong buhay na binago ng Panginoon, mapapangalagaan ang lahat ng bago na yun. Tama po ba? Pagpapasalamat sa Panginoon ang lahat ng bago kanyang makakamta. Kaya, kumanda po tayo sa mga bagong ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Tanungin nyo nga po katabi nyo, nakahanda ka na ba? Be ready. Dahil nais ng Diyos sa araw po na to, ay makita po natin ang kanyang mensahe. A life change brings great harvest. Kasi makikita po yan na kung talagang ang buhay natin ay binago ng ating Panginoon. Hindi ikaw ang magsasabi na binago ka ng Diyos, kundi yung mga taong nakakita sa iyo. Amen po ba? Yun po ang proof, yun po ang truth na nais ipakita sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, magagawa po natin pakinggan ang Panginoon sa pamamagitan ng
mga bagay po yun. Once na ikaw ay gumaganap na sa malaking pagbabago, sumusunod ka sa Panginoon, nakikita sa iyo na nakikinig ka talaga sa instruction ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka nakinig, you cannot obey. Hindi mo kayang gawin ang sundin mo. Kasi lahat ng ikabubuti ng ating buhay, nasa kanyang salita. Sabi ko nga, nung mabasa ko yung quote, mag-aral man ang isang tao from kindergarten to doctorate, yan ang highest schooling ng isang tao o educational background, hanggang information lang siya. Pero pag Bible ang ating binasa from Genesis to Revelation, at nakinig ang ating isip, nakinig ang ating puso sa ating Panginoon, your life will change. Matatransform talaga ang ating buhay. Many books can inform, but the Bible can transform. Ganun po mabuti ang Panginoon. Kasi ang acronym po ng Bible ay Basic Information Before Living on Earth. Kaya mali ang buhay ng tao, hindi mabago ang buhay ng tao kasi hindi niya nababasa ang instruction ng buhay niya sa Panginoon. The Bible is, or the Word of God is instructional materials na iniwan sa atin ng Panginoon. Na kung saan, generation by generation, talagang nagtatransform ang buhay ng tao ay iniwan ng Panginoon ang kanyang mapagmahal na salita, mapangunawang salita, na kung saan nagbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Kaya ang susi para mapakinggan po natin ang ating Panginoon ay hanapin muna natin siya. Una, hanapin. Pangalawa ay sundin. Pero hindi natin magagawa yung next level na yan kung hindi pa natin hinahanap ang Diyos. Makikita ni Lord na meron kang desire na hanapin si Lord. Katulad ng mga leaders po dito, talagang hindi na sila nawawala every Sunday, every cell group, every mentoring. Why? Kasi nangyayari po sa kanila yan na pakinggan nila ang Diyos palagi sa pamamagitan ng paghanap at pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nakikita na po natin ang dapat po natin gawin at may gagawin si Lord na malaking pagbabago sa buhay po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may malaking gagawin si Lord na pagbabago sa buhay po. Malaking gagawin si Lord na pagbabago sa buhay. Ano una? Sabi po doon, listen to God. Kapag nakinig po tayo kay Lord, imposible na hindi ka mabago. Hindi lang basta nakinig ka, talagang hinahanap-hanap mo siya. At susundin mo yung kanyang magiling na salita. Tama po ba? Kaya si Maria Magdalena, kung alam niyo istorya ni Maria Magdalena, siya po ay isang makasalanan, isang prostitute. Anong time na siya ay mahuli ng mga Saduceo, Escriba, at Pariseo, ano ang hatol sa isang makasalanan? Stone to death. Babatuhin. Pero, andon, that time, ang ating Panginoon Kristo, na hinuhuli, sinisilo, kung ano ang kanyang maging desisyon sa isang taong makasalanan na nakikiapin. Bagamat, stone to death that time, sabi ni Jesus Christ, maunang bumato ang walang kasalanan. E bumato po ba? Wala. Kasi lahat ng tao makasalanan. Pero sa Panginoon Jesus, lahat ng makasalanan may pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya nga hindi aksidente yung karakter natin pinag-uusapan, seeking asa. Kapag ang Panginoon Jesus ang ating nilapitan, according to Matthew chapter 28 verse 11, ano sabi doon? Lumapit kayong mga nangapapagal at nabibigatan mo. Sa akin ay merong kagaanan at kapahingahan. Kung kayo ay tuliro na, wala ng pag-asa, lumapit lang kayo. Ang sabi niya doon, lumapit kayo. Nag-i-invite pa nga siya. Kaya kung tayo po ay talagang nasa
lugmok na kalalagayan, miserable ang ating buhay, huwag po natin kalimutan ang ating mensahe ng Panginoon. A life can change through our Lord Jesus Christ. Tama po ba? Alam niyo po, itong babae pong ito ay ginamit mightily ng ating Panginoon na mabago ang kanyang buhay. Maraming tao ang naligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi na natilig siya sa kalalagayan niya kundi siya ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago ng buhay. Alam niyo po mga kapatid, kapag kato po tayo ay nagbago, yung great harvest po na yan, si Lord na ang kikilos para magawa po natin ito. Kaya lang, hindi po natin magagawa na mag-invite, magdala ng bagong kaluluwa sa Panginoon. Kung tayo ay matagal na sa Panginoon o bago pa lang sa Panginoon, ang pinakasusi po talaga, number 1 natin gawin, listen to God. Kasi ang hirap po talaga eh. Hindi ko naman, Brother Becky, hindi ko naman mapakinggan si Lord eh. Hindi nga natin mapapakinggan kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi natin mapapakinggan ang Panginoon kung hindi ka nananalangin. Alam niyo po ba ang pag-worship natin kay Lord ay pag-ugnayan din natin sa Diyos? Na habang kinakanta natin ang mga awitin na makalangit, ay talaga nangyayari ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung kinakanta mo yung, ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Di ba? Ramdam natin ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos, na sa kabila ng ating nararanasan, masasabi pa rin natin, mabuti ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ikalawa, para tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating buhay, sabi sa verse 3, sabi ni Asarias kay King Asa, matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel. Ano daw po? Matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel. Walang nangungunang saserdote at walang kautusan. Ano daw po? Sabi doon, wala nang cell leader at wala nang kautusan. Wala na raw nagsaselfie. Tama po ba? Kaya makikita po natin, ikalawang mensahe ng Diyos, sabi po doon, live up the will of God. Mabubuhay lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Okay, nabubuhay tayo. Mayroon tayong decision making. Mayroon tayong damdamin na kung saan nasusunod sa ating buhay. Pero ngayon po, ipinapaalam sa atin ng Panginoon, hindi tayo nilikha ng Diyos lang para mabuhay lang sa ating sarili. Tama po ba? Walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kaya makikita po natin ang malaking pagbabago na gagawin sa atin ng buhay pagka nabuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Okay, mabuhay tayo sa ating will, pero kasi si Lord napakabuti po talaga. Hindi niya tayo nilikhang robot, inuulit-ulit po yan. Tayo ay nilikha ng Diyos na mayroong kalayaan na pumili at magdesisyon sa ating buhay. Kaya lang, katulad po niyan sa ating pagbasa sa verse 3, matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel. Ang hirap po niyan, ibig sabihin niya, wala nang gabay ng Diyos ang kanilang buhay. At wala na rin leader na ginagamit para sila ay matuto at maging matuwid ang kanilang mga buhay. Kasi nagpakilala ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ay Diyos na banal. Dapat kayo ngayong magpakabanal. Kaya lang, paano yan? Kaya, magagawa po natin yan, una, sabi diyan, by worshiping through God. Iyan po ang una nating magagawa. Ang sumamba sa tunay na Diyos. Kasi sabi po doon, ay matagal nang walang Diyos ang Israel. Totoo po ba? Kung kailan lang tayo tumanggap sa ating Panginoong Kristo, baka may edad na tayo, mahirap po yun. At titingnan po natin yung Pasko natin, wala po tayong Diyos doon. Akala lang natin meron. Religion, yes, meron. Pero yung tunay na relasyon sa Diyos, wala. Pero nang tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo,
ay talagang makikita po natin, nagagawa na po natin yan. By worshiping to God. Tama po ba? Dati akala natin, si Lord talaga ang tunay natin sinasamba. Ay baka trabaho na, baka business na, baka ika nga pera na, o baka anak na, o asawa na ang ating sinasamba, o kung ano pa mang bagay. Noong unang panahon, talagang kitang-kita ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ngayon, ang galing ng tactics ng kaaway ng Satanas. Hindi natin alam, baka yung cellphone ay ginagamit na ni Satan para maging Diyos-Diyosan po natin. Eh, ang tunay na binabago ng Panginoon, yan po ang kanyang ginagawa by worshiping God. Imagine, alaman ni Asa, wala na silang ginagawang pagsamba sa ating Panginoon. Pag hindi na sumamba ang tao sa Diyos, ano po mangyayari sa kanyang buhay? Ibig sabihin lang po doon, wala nang pagpapakumbaba, wala nang pagpapahalaga sa ating Panginoon ang mga tao that time. Pero ngayon, mapalad po tayo, hindi lang natin hinahanap ang Diyos, kundi talagang gusto natin mabuhay sa kanyang kalooban. Paano? By worshiping to God. Kaya nga huwag po tayo magtaka, maraming nadadaya sa Satanas. According to John 10:10, naparito lamang ang kaaway para mandaya, magnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay ng tao. Para ano? Para hindi makasamba kay Lord. Marami pong tao niya. Kaya narito po tayo po ang nakakapakinig ng mensahe ng Diyos para sila din ay makasamba ng tunay, ng tapat sa tunay na Diyos, ay magbago po ang ating buhay. Baguhin po ng Panginoon ang ating buhay. Pag nakita nila po na pinabago ng Diyos ang ating buhay, pinagpapala at pinagtatagumpay ng Diyos ang ating buhay, sila na po ang magsasabi, sasama ko sa iyo. Tama po ba? Tarungin nyo nga po ang katabi nyo, nagbago na ba ang buhay mo? Nagbago na ba ang buhay mo? Gusto mo bang baguhin ang buhay mo? Yung iba kasi sawa na sabi nila, hindi, nagbago na ako Hindi ko na kailangan yun. Hindi po totoo yun. Every day, habang tayo nabubuhay, you are subject to change. Yun po ang truth. Everything on earth is subject to change. Hindi po pwedeng hindi. Tama po ba? Kaya nga makikita po natin, kahit ang mga bagay-bagay dito, linisin mo man yan everyday, is subject to change. Yan yung tinatawag na law of entropy. Na mamaya-maya, nilinis mo yan, mamaya-maya, tarumin natin. Kaya nga naliligo araw-araw ang tao, amen po ba? Amen. At nagpapalit ng bagong damit. Kaya makita po natin by worshiping God. Ano ba ang tunay na pagsamba sa Diyos? Tanungin nyo nga po katabi nyo, alam mo na ba ang tunay na pagsamba sa Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan. Kapag ka nakita ni Lord na totoo ang iyong pagsamba sa Kanya, maraming gagawing pagbabago sa iyong buhay. Pero hanggat hindi nakikita ni Lord na talagang tunay at tapat ang pagsamba mo kay Lord, ahayaan lang ng Panginoon na mabuhay ka, pero isang araw, itaturn ka ng Panginoon sa tunay at pagsamba sa Kanya. Kalawa, sabi po doon, by serving to God. Maglingkod sa tunay na Diyos. Kaya lang, pagka sinabing serving, dyan ang challenge. Ang iba ayaw mag-serve. Pero hindi niya alam, ang pinaka-great purpose ng kanyang buhay, kaya siya nilikha ng Panginoon ay para sambahin ng Diyos at paglingkuran ng Diyos. Tama po ba? Minsan na misinterpret ng tao, paano ko paglilingkuran si Lord? Busy ako. May trabaho ako. May business ako. May pamilya ako. At marami pang reasoning na ibinibigay ang tao para hindi maglingkod sa ating Panginoon. The question is, mahalaga naman lahat yan.
Pero ang tanong, mahalaga ba ang Diyos sa buhay po natin? Pinapaalam sa atin ng Panginoon, anak, ako ang lumikha sa iyo, ako nakakaalam ng kabubuti mo, ako ang nakakaalam ng lahat ng best para sa iyo. Kaya lang, minsan, nane-neglect nga ng tao ang Diyos, hindi na nga nakakasamba sa tunay na Diyos, hindi pa nakakapaglingkod sa tunay na Diyos. Saan siya naglilingkod? Sabay baka. Kaya minsan, napaburn out, napapagod ang isang tao sa kanyang mga ginagawa. Tanungin niyo nga po ang katabi niyo, may apoy ka pa ba para kay Lord? May apoy ka pa ba para kay Lord? Alam niyo po, alam po ni Lord yan. Sabi Tatay Emo, naglalagab lang. Alam po ni Lord, walang may tatago, walang may ilibihim kung ikaw ay nabuhusan na ng fire extinguisher, ng fireman, na patay na ang apoy para paglingkuran ng Diyos, para sambahin ng Diyos. Si Lord ang nakakaalam. Walang may tatago, walang may ilibihim. Minsan kasi pag kami mga pinagdadaanan na ang tao, ay pwedeng gamitin yun ang kaaway ng Satanas para patayin ang apoy sa puso at isipan natin para sambahin ng Diyos at paglingkuran ng Diyos. Pangatlo, sabi po doon, by loving through God. Kumusta na ang pagmamahal natin sa Diyos? Mahal pa ba natin ang Panginoon? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, mahal mo ba talaga si Lord? Ang dali magsalita ng I love you, ewan po ba? Pero, ang hinahanap ng ating kapwa ay kilos o gawa. Sabi nga nung asawa ko ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya makikita ng Diyos kung talagang tunay natin siyang mahal. Okay, babalik tayo talaga sa basic. Paano yun? Basahin mo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay puno ng pag-ibig. At kapag nalaman mo ang Diyos mo ay puno ng pag-ibig, doon mo pa lang din magagawa na umibig sa Diyos at umibig sa iyong kahit paawayin ka, ang ibabalik mo sa Kanya ay pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya yung pong tatlo na yan ang pinaka-great purpose para gawin po natin na ibalik natin sa ating Panginoon ang tunay na pagsamba. That time, kung babalikan po natin ang talata, sabi po dyan, matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel o ang mga taga-sukol. Walang nangungunang saserdote o walang pastor, walang cell leader. Imagine, kaya lang naman tayo may outreach ng sukol. Merong isang taong nabago ang buhay. Sino po? Kilala niyo po ba yon? Sino? Hindi po. Si Pastor po. Siya po ang unang binago ang buhay ng Panginoon, kaya mayroong Jason L. Kalamba. Mayroong Jason L. Sukol. Awa mo ba? Nakuha niyo po ba? At mayroong Brother Benji na binago ang buhay ng Diyos, na naabot ang buhay ni Tatay Emong. At si Tatay Emong ang nagkaroon ng puso at vision ng Panginoon na magkaroon ng cell group sa Sukol. At ang cell group ay naging outreach church dito sa Sukol. Ganun po kabuti ang Panginoon. Tingnan niyo po katabi niyo, pag binago ang buhay mo, dadami tayo rito. Dadami tayo rito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Kaya minsan, parang tayo kakalog-kalog pa rito kasi nga po, hindi pa po tayo tuluyang nagpapabago sa ating Panginoon. Kahit pa sabihin natin tayo nagbago na, sabihin niyo po sa katabi niyo, kulang pa. Dagdagan mo ba? Ganun po kabuti ang Panginoon. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Paano daw? By worshiping through God, by serving through God, and by loving. Kaya nilagyan po ng true yan, meron kasing hindi totoo. Po ba? Merong kabila. Kahit nga yung mga produkto na pepeki mo ba? Kahit ang mukha at boses ng tao ngayon na pepeki na. Akala mo si Doc Atoy pa yung sasalita. Ano pala? AI na. Mo ba?
Pero ang Diyos, tunay at tapat sa lahat ng kanyang pagmamahal sa atin. Ganun po mabuti ang Diyos. Kaya sa araw pong ito, sabi po doon sa verse 9 and 15, para tuloy tayong baguhin ng Panginoon. Sabi po sa verse 9, sabi po dito, pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin, at ang nanggaling sa Ephraim, Manases, at Simeon, na nakikipamayan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa, nang malaman nilang si Yahweh ay sumasa kanya. Hindi, ano po, nakapag-multiply agad si Asa. Verse 15, masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa, sapagkat buong puso silang nangangakong hahanapin si Yahweh. Nasumpungan nga nila siya at sa lahat ng dakoy naghari ang kapayapaan. Katlo po sabi po doon, result of changed life. Kakaroon po talaga ng resulta yan, na kung saan ang buhay ng tao ay may mangyayari at mangyayari pag nagbago. Tama po ba? Ano man ang tigas ng puso ng tao, kayang palambutin ng ating Panginoon. Walang matigas na tinapay sa kape. Tama po ba? Pero sa Panginoon, pagka tayo ay nagpakumbaba, lumapit sa Kanya, that is a chance na tayo ay baguhin ng ating Panginoon. Pero hanggat nakikita ni Lord na parang kinakaya mo at kaya mong baguhin ang sarili mo, papabayaan ka ng Panginoon. Kaya lang, on your own, kulang at kulang pa rin. Pero pagka si Lord na ang pinamahala natin sa ating pagbabago ng buhay, abay, the best ang mangyayari sa ating buhay. Una, sabi po doon, mangyayari, ano resulta? Will be harvested many souls. Kaya, mangyayari po yan, na dati si Tate Emong lang, pero ngayon, may mga kaluluwa pang naaabot ang salita at mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong binago ang kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Ano sabi dyan? Will be harvested many souls. Totoo po yan. Talagang makita natin sa buhay ni King Asa, nang malaman nila na ang Diyos ay sumasa kanya, kaya lang naman nababago ang ating buhay dahil sumasa atin ang Panginoon. Amen po ba? Pero hanggat hindi naghahari sa puso't isipan pagkatao natin ng Diyos at hindi sumasa atin ang Panginoon, hindi po natin magagawa yan. Aminado po ko yan. Magagawa lang natin yan na mag-win at mag-disciple ng iba pang kaluluwa o ng ibang tao dahil binago ang ating buhay. Kaya nga takot ang mga tao eh. Takot mag-share ng salita ng Diyos, takot mag-invite. Why? Kasi yung kanyang sarili hindi pa enough para mangyari yan na siya ay gumanap sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya siya may takot. Kasi why? Hindi pa nababago. Pagka ang kasalanan nasa buhay mo pa rin, papaano sa iyo ang ating Panginoon? Ang banal na Espiritu Santo ay sumasa atin lamang sa ating kasalukuyan pagka tayo ay nagpabago at nagpalinis sa ating Panginoon. Tama mo ba? Kahit naman tayo pagka yung isang bagay marumi, ayaw natin. Tama mo ba? Susutin ba natin ang maduming damit? Kakainin ba natin ang panis at maduming pagkain? Alam niyo po, ganun din ang Panginoon. Sasaatin siya at mananahan sa atin siya pagka tayo ay nilinis at binagin natin. Sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, lahat ng uri ng sumpa at kasalanan ay inaalis ng Diyos sa atin. Sa pamagitan ng dugo ay nilinis na tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nilinis ka na, pinatawad ka na, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Mangyayari po yan sa isang tao na binago ang buhay.
Kasi once na siya ay nagsalita, alam niya. Yung kanyang sinasabi, alam mo ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Ang pagbabago ay nasa ating Panginoon. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Diyos. Nawa, sa lahat ng nakakaunawa at pinagpapala ng Diyos ay pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Ikalawang resulta ay will be produce many leaders. Imagine, ngayon, kakaunti pa ang leaders, nandiyan sila sa all outreach. Pero tanungin niyo po katabi niyo, gusto mo bang maging leader? Hindi lang basta leader ha, leader of leaders. Ganun po katindi ang mangyayari sa isang binago ang buhay. Hindi lang siya magiging influential sa ibang tao na kung saan, sabi doon, will be harvested many souls. Hindi, ayan pa. Magpo-produce pa siya mula sa kanyang buhay para siyang isang buto na itinanim, pag tumubo, mamumunga pa ng marami. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya sabi diyan, will be produce many leaders. Yan naman po ang truth eh. Kaya lang naman nagkakaroon ng kanyang pangyayari dahil mayroong isang tao na ginamit ang Diyos. That time, ang ginamit ng Panginoon, si Asa. Na kung saan, talagang yung mga saserdote na wala nang pakialam sa kanilang servo, yung mga saserdote na wala nang pakialam sa pagsamba sa Diyos, mga saserdote na wala nang paglilingkod sa Diyos, mga saserdote na hindi na nagmamahal sa Diyos. Ganon din ang tao. Sa kasalukuyan, wala yung tatlo po na yun. Walang pagsamba sa Diyos, walang paglilingkod sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos. Kaya lang naman tayo nalikha ng Diyos, inuulit-ulit po, para sa tatlong bagay po niyan. Para sambahin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos, at mahalin mo ang Diyos. At pag nangyari yun, ano resulta? Sabi po doon, I will be harvested many souls and will be produced many leaders. Dito po, mas magandang bilangin, leaders. Tanungin niyo po ako, bakit? Ang leaders, hindi na kayang dayain ni Satanas. Tama po ba? Pagmamature po yan eh. Gagawin niya na yung mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos. Hindi lang kalooban ng Diyos. Pero pagka ang isang tao hindi naging leader, ahabulin pa ni Satanas siya. Ahabulin pa ni Satanas yan at madaling abutan. Pag inabutan siya, itatanikala na naman, ibibilanggo na naman sa kadiliman para hindi niya magawa yung tatlong bagay na ipinalabas ng Panginoon. By worshiping through God, by serving through God, by loving through God. Kaya si Satan, ang gagawin niya lang, according to John 10:10, dayain ka, pagnakawan ka, wasakin ka, at patayin ka. Bagamat hindi niya kayang patayin ang ating physical na buhay, ano papatayin sa atin ni Satan? Yung iyong pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag namatay ang iyong pananampalataya sa Diyos, kaya nga, faith without action is death. Kaya makita po natin yung title na change, action po yan. Verb po yan. Makikita ni Lord, yung pananampalataya mo ay buhay sa ating Panginoon. Kumikilos, gumagawa. Kaya once na ikaw ay nakapagdalas ng isang kaluluwa at ito ay naging malaki ang pagbabago sa Panginoon at gumanap din, ay napakalaki ng reward natin sa Panginoon. Makikita po natin, sabi ni Apostol Pablo, kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. Sumunod po, sabi po doon, will be experience full of blessings. Gusto niyo po ba yan? Alam niyo po, kung talagang nagnanais po tayo ng mga bagay niya, ay, as you said, yung title natin pinag-usapan. A life change, a changed life brings great harvest. Yan ang po ang resulta.
Kaya makikita po natin, kasunod na po talaga yan. Once na tayo ay nagpabago sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kasi nga, napapakinggan po natin yung ating mensahe ng ating Panginoon. Kaya lang naman hindi natin maabot yan, marating yan. Kasi baka hindi pa talaga authentic ang pagiging anak ng Diyos natin. Pag sinabing authentic, that is not a fake, that is an original, na kung saan tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Di ba? They claim as a Christians, but the question is, what is your relationship to a powerful God? That's a big question. It's easy to say, I am a Christian. But, diba? Kung hindi mo naman binabasa ang kanyang salita, hindi ka naman nananalangin, how can you say that? Na talagang, I am a son of God, o a sons of God, daughters of God, hindi naman natin ma-experience yan. Talagang sayang. Sabi niyo po, sayang. Sayang. Dapat makarating po tayo dyan. Pagka sinabing will be experienced full of blessings according to John 10:10, ano sabi ni Jesus Christ doon? Kaya siya naparito ay para bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Tanungin nyo nga po katabi niyo, masaya ka naman sa buhay mo. O kulang pa. Gusto mo bang dagdagan? Yan. Para mga sabongero lang, bago pa na, bago pa. Hindi po. Alam niyo po, may experience po talaga ng tao yan. Minsan kasi nakatingin lang sa material things ng tao. Yung buhay mo ay magkaroon ka ng pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang buhay mo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, tunay na kabutihan, tunay na katapatan, at talagang yung sarili mo nakikita mo na punong-puno ka na ng pasensya, ng pagpipigil sa sarili, that is a full of blessing. What is 1 million pagpapalit mo sa pag-ibig ng Diyos? Hindi sa para. Lugi ka daw pagka pinili mo ang 1 million. Tama mo ba? What is joy na pagpapalit mo ang bahay na maganda? Doon sa kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Tama mo ba? What is peace doon sa napakagaran sa sakyan na hindi naman nagagamit para magdala ng kaluluwa sa Panginoon? Sabi, ang pricing ni Tatay Emo, kahit na ganun lang yun, maraming kaluluwa na naisakay doon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Alam ko na, makabuti ng Panginoon. Pagka naranasan po natin yung tatlo na yan, sinasabi ko po na, sabi sa akin ni Tatay may humanap-hanap ka na ng malaking lugar. Okay, pray po namin, pag-uusapan pa po namin. Kasi hindi naman po biro. Nasabi ko na rin naman, bago tayo palipatin ni Lord sa talagang promise lang natin, ipakita natin kay Lord yung malaking pagbabago natin. Amen po ba? Na talagang hindi lang tayo nagbago, kundi marami pang tao ang babaguhin ng ating Panginoon. At ang pinakadulo ng ating pag-uusapan, sabi dyan, if, eto na kondisyon, baba mo nga. Sabi dyan, if, ako pa mo ba? Parang hindi If God is with you, many souls will follow. Parang ulang Basahin mo nga dito. If God is with you, many souls will follow. Many blessings will follow. Andiyan po ba yung blessings? Naku, ninakaw ni Satan. Wala dyan. Many blessings will follow. And your life will be victorious. Sino ayaw dyan? Ayaw ba? Lahat naman ng tao nag-aangay dyan. Ang tanong, everyday ba sumasayo ang Panginoon? Tanungin nyo nga po katabi mo, sumasayo ba araw-araw ang Diyos? Sumasayo ba araw-araw ang Diyos? Yan ang kondisyon.
if God is with you, many souls will follow. And many blessings will follow. At yung pagdulo, and your life will be victorious. Ganun po mabuti ang ating Panginoon. Kaya itong ating pinag-usapan, kung ano man ang ating nakaraang buhay, inuulit ko po sa aking introduction pa lang. Huwag na natin pag-aksayahan ng panahon. Ulitin nga po natin sa ating katabi, kapatid, ano man ang past experience mo, kalimutan mo na. Ano mang galit, sama ng loob. Tama mo ba? Kalimutan na po natin. Ano mang tagumpay, kalimutan na po natin. Lahat luma na yun. At hindi na yun subject to change. Past is past. Pag binasa natin ang Biblia, dapat natin kalimutan ang nakaraan. Kundi harapin natin ang kasalukuyan at ang ating hinaharap. Lahat ng ganito ang desisyon at pananaw sa buhay. Mararanasan mo ang lahat ng itinuro ng ating Panginoon. Tama mo ba? Meron tayong future, yes. Parating pa lang yun. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may parating na. May parating na. Excited ka ba? Dapat excited po tayo doon sa mga bagay na wala pa, pero alam natin. Yun yung pananampalataya. Yung kahulugan ng pananampalataya, dapat excited ka doon. Ikaw ay umaasa sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero ikaw ay umaasa at nagtitiwala na ito ay mangyayari at darating sa iyong buhay. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya mag-aapoy ka talaga eh. Pag-aapoy ka ni Lord, yung dating parang lalamya-lamya kang mag-worship kay Lord, pag naunawaan mo talaga eh, hindi na sasabihin ng worship leader, taas dati ng ating mga kamay, tayo ay magpuri sa Diyos, hindi na, ikaw na mismo ang gagawa sa iyong sarili. Na karapat dapat ang Diyos mo sinasamba sa papuri at pasasalamat. Amen po ba? At habang naglilingkod ka sa Panginoon, kahit pagod ka na, parang hindi ka napapagod. Why? Kasi nga, alam mo, naglilingkod ka sa tunay na Diyos. At alam mo, na ang paglilingkod mo, according to the Word of God, ay walang nasasayang na paglilingkod, kundi merong malaking katulong. Lahat ng lingkod ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos ang aking tao. Hindi lugi, kundi sila ay panalo palagi. Pinagpapala ng Panginoon. Kaya makikita po natin ang pakalag. Pero, lalo na kung maramdaman ng Diyos, love na love mo siya. Ito na yung background na yun, para pin na pin ang presence niya. Lalo na pagka naramdaman ng Diyos na talagang binabalik mo yung pag-ibig mo sa amin. Yun ang truth eh, kaya naman niya tayo niligtan. Minsan nililigaw tayo ni Satanas ng landas. Palagay na sambahin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos. Nanakawin ni Satan yun. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Na ikaw ay dadayain ni Satanas pag nanakawan ka niya. Siyempre, ang resulta nun, wawasakin ka niya at papatayin ka niya sa relasyon mo sa Panginoon. Yun lang naman eh. Kaya nga may mga tao, buhay pa pisikal, pero yung relasyon niya sa Diyos, wasak mo. Patay na. Why? Madaya siya, pinagnakawan siya. Ang pinakamagandang investment ng tao ay walang iba. Yung tatlong bagay. Invest natin kayo mo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ipinapaalaala ng ating Panginoon. Ang JCLM sa All Outreach ay lalago lamang kung meron isang tao handang magpabago sa ating Panginoon. Ipapalad po tayo rito, marami ng binago ang Panginoon at babaguhin pa ang Panginoon. Ano po ba? Tayo po lahat ay tumanong.